matatandaan nyo, eto, bumira po mga kababayan, etong si Vice Ganda, ano po dito kay Duterte, kasi si Digong lang naman kasi yung isa sa nagpagawa or isa sa administrasyon ni Digong tumagal, yung tulay na gumuho or nagiba dyan po sa may Isabela mga kababayan. So ngayon, basahin po natin itong nakita nating article. Sabi dito mga kababayan, eto daw, bakit po bumagsak ang tulay? Matapos parangalan bilang isa sa top taxpayers ng Quezon City. Nagbigay paalala si Vice Ganda sa mga kapwa Pilipinong kumakayod at nagbabayad daw ng buwis. Sabi pa dito, pagkatapos nating magbayad ng buwis, tatanungin natin nasaan na po yung quality of life? Nasaan na po yung projects? Nasaan na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabela? Yan mga kababayan, yung sabi ni Vice Ganda. Karapatan nating kumwestiyon at magsalita at bumoses dahil pera po natin ang ginagamit doon. Anya pa mga kababayan. So kung titingnan yung mabuti, tama nga naman yung sinasabi dito ni Vice Ganda mga kababayan. Kailangan kasi talaga na mabigyan ang sambayan ng Pilipino ng better life. Kasi nga, unang-una, pera ng sambayan ng Pilipino yung umiikot sa ating bansa mga kababayan. Yung mga kinukurap ng katulad nitong si Fiona mga kababayan, dapat ipaliwanag niya kung saan napupunta yung pera ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga mga kababayan, nakakaawa naman yung mga kababayang Pilipino po natin na nagbabayad ng tax, yung mga nagtatrabaho dyan, tapos kinakaltasan ng tax mga kababayan at hindi alam nila kung saan napupunta yung pera po nila. Kaya nga mga kababayan, napakaganda sa administrasyon ngayon ni PBBM kasi napapapanagot yung mga taong ganyan na kapag ka ikaw ay nagka-issue ng corruption, pinapapanagot ka. Hindi pwede na hindi ka mananagot kasi unang-una, ang iniisip ni PBBM, yung kapakanan at yung sasabihin ng sambayan ng Pilipino kasi pera ng taong bayan yung pinaiikot ng gobyerno. Mga kababayan, kaya karapatan po talaga natin na magtanong at mag-question dyan. So regarding naman mga kababayan dun sa tulay, pakinggan po natin yung naging press con kanina ni Atty. Claire Castro at nasagot naman po niya yung patungkol mga kababayan dito sa update sa tulay na gumuho. Kasi ang pagkakaalam ko parang iimbestigahan po ata ito pamula nung panahon na nag-umpisa etong tulay mga kababayan, yung mga sangkot dito, yung mga kontraktor mga kababayan hanggang sa ngayon para patas. Kasi baka sabihin nung kampo ni Duterte na sila lang sa termino lang ni Digong iniimbestigahan. So para patas, kasama yung panahon mga kababayan or yung mga nag-refer nung tulay ay iimbestigahan din po. So ngayon ito pakinggan po natin mga kababayan. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, magandang umaga. Ma'am, regarding yung sa pag-collapse ng bridge sa Isabela, is the President asking for or directing an investigation on this, especially to find out whether corruption was involved? Yes po. Nung nagkaroon po kami ng pakikipag-usap kay Secretary Bonoan, nagkaroon na po talaga ng investigation, but it's initial investigation. Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start in 2014 at lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi po ay nagkaroon po ito dahil sa mga earthquakes, sa kung ano mang Ipagpalagay natin ng 2014 mga kababayan, 7%. Tapos nung sa panahon ni Duterte mga kababayan, 90%. And then sa panahon ni PBBM, 3% mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin sa panahon po talaga ni Digong, dinidevelop, ginagawa yung tulay. At kung tutuusin, tapos na po yan. Kaso ang problema, nung natapos yung tulay, umuuga mga kababayan at hindi pwedeng daanan ng mga four wheels. At ang tanging makakadaan lang motor at saka tao. Tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit sa panahon po ngayon. Ang nakikita po so far ay nagkaroon ng under-design. Lumalabas din po sa investigasyon na ito po talaga ay para sa mga light vehicles. Ayon do sa disenyo. So, lumalabas din po na yung dumaan na truck, 3 po daw yung dumaan na dump truck, puro boulders ang laman, ang karga. Nagkaroon po talaga ng hindi tama na nung dumaan. Hindi naging maayos. Dahil may dumaan na ganito ka mga heavy vehicles na hindi po naaayon doon sa
kakayanan ng tulay. Kaya nga dapat kung aayusin ito mga kababayan, baguhin na nila yung mga halige, yung mga kolong mga kababayan ng tulay. Ay tulad nila doon sa tulay mga kababayan na may mga malalaking haligi. Kung gaano kalaki yung tulay, dapat ganun din kalaki yung mga haligi sa baba. Para nang sa ganun mga kababayan, hindi na po umuga at madaanan ng mga sasakyan na may mga dalang mabibigat. Kasi kung tutusin mga kababayan, kaya nga tayo nagpagawa ng tulay para madaanan ng mga sasakyan. At dapat kapag ka nagpapagawa ng tulay ay hindi pinipili yung mga dadaan. Dapat para sa lahat mga kababayan na mapalaki mang sasakyan or tamang sasakyan, dapat lahat makakadaan. Ano po kasi kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino yung pinag-uusapan dito. So dapat next time, kung sakali na magsasaayos uli, i-refer etong tulay, dapat ang pagtuunan ng pansin yung mga haligi na mapalaki mga kababayan. And then kung kayang malalapit yung agwat ng mga haligi para mas matibay, mas maganda. Ano po, para nang sa ganun tumagal yung tulay katulad nung tagal nung tulay na ipinagawa sa panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. kasi matitibay yung tulay na nagawa ng mga panahon na yun mga kababayan. Kung ganun din sana katibay yung mga tulay na magagawa ngayon, napakalaking bagay at napakalaking tipid sa ating gobyerno. Ano po, dahil nga kung tutusin mga kababayan, iba po talaga yung mga proyekto na talagang pinaglaanan, pinag-aralan ng mabuti at yung mga materyales na ginamit mga kababayan ay naaangkop at tama dun po sa tulay na itinatayo, mas maganda yung nagiging kinakalabasan. Tumatagal ng mahabang panahon yung tulay, pero kapag yan ay mga tinipid, mga kababayan, and then mga substandard, yung mga materials na ginamit, talagang uugat guguho po yan. Kaya dapat next time kung gagawa ng tulay, mas maganda sana na kung maaari katulad nung tulay na ipinagawa sa panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. Sobrang titibay ng tulay. Ano po mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Kaya po, isa sa mga sinasabi po ni Secretary Bonoan ay maaari po, di po natin to, hindi pa po to conclusion, maaari lamang po na mapanagot din yung may-ari nung or korporasyon na may-ari ng dump trucks dahil 3 po ang nasabi na dumaan na sunod-sunod. Grabe. So, no? yun pa lang po ang initial investigation, but ang sabi nga po, hindi lamang po ang nakaraang administrasyon ang pwedeng pananagutin dito. Lahat po, hanggang Para sa patas. ngayon, kung sino po ang maaaring naging liability dito. Kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. O pagka may nasabi pa dyan, yung kampo ni Digong, tunay na totoong nakapatong lang ang mga utak nyo, eto para patas. Ang gagawing investigasyon ng gobyerno ni PBBM, pati yung mga nagsaayos or nag-refer nung tulay mga kababayan, ay kasama din po sa iimbestigahan. Hindi lang yung dating administrasyon mga kababayan na gumawa ng tulay, kung hindi pati yung nagsaayos kasama din po para patas. O so baka may masabi pa dyan, yung mga taga-suporta ni Digong dapat magkaroon kayo ng utak kahit konti. Nabanggit nyo, it's just an initial investigation. Yes. So magkakaroon po ng mas malalim na investigation dito. Opo, kasi titignan po talaga yung sinasabing under design, anong naging cause, kung bakit hindi kakayanin yung mga heavy vehicles. Lumalabas. Sabi dito, si Mark tahimik pa rin. Si Mark tahimik lang. Ang ingay-ingay nila mga kababayan, no, nung ginagawa yung tulay na yon, post sila ng post, pa-interview sila ng pa-interview, tapos nung nagawa na yung tulay mga kababayan, na nauga-uga pa ng konti, ang lalakas ng loob nilang i-claim, tapos ngayon na nagkaroon ng problema, mga tahimik lang. Nga po sa initial investigation, ayon sa design, pang light vehicles lang siya. Ayan mga kababayan napakaliwanag naman. Pati yung nakaraang administrasyon, iimbestigahan. Kasama po yung mga kumontrata ngayon sa administrasyon ni PBBM ay iimbestigahan din po mga kababayan. At kapag ka napatunayan na yan ay may corruption, may matinding corruption mga kababayan, kaya ganyan yung nangyari sa tulay, mapapapanagot po sila. So napakaganda nito mga kababayan, dito natin nakikita na talagang patas yung ginagawang investigasyon or gagawing investigasyon ng gobyerno ni PBBM. So sana wala nang masabi dyan yung kampo nitong si Digong, kasi pag may nasabi pa sila dyan, napakaaga para ipakita nila na guilty na agad sila.